Maaga pa lang ay gising na ang mga empleyado sa Manila. Sa labas ng isang mataas at modernong gusali, sa business district, sunod-sunod na ang pagpasok ng mga empleyado. May mga nagmamadali, may mga hawak ang kape, at may mga mukhang kulang sa tulog. Isa si Antoinette Ramirez sa mga unang pumapasok araw-araw. Maayos ang suot niyang simpleng blouse at slacks, nakaayos ang buhok at may hawak na folder ng mga papeles na kailangan tapusin bago magtanghali. 6 na taon na siya nagtatrabaho bilang sekretarya sa kumpanyang ito. At kabisado na niya alos lahat, mula sa schedule ng mga meeting hanggang sa ugali ng bawat executive. Tahimik siya at hindi mahilig makipagchismisan at diretso agad sa trabaho. Pagdating niya sa kanyang mesa sa labas ng opisina ng CEO, agad niyang binuksan ng computer at sinimulang ayusin ang schedule ng araw na iyon. Ilang sandali pa, bumukas ang elevator at lumabas si Cedric Alvarado. Matangkad, maayos ang suit, diretso ang tindig, at seryoso ang muka gaya ng palagi nitong gawi. Kilala siya sa kumpanya bilang isang istriktong boss na bihirang gumiti at mas bihirang makipagkwentuhan. Pero kapag nasa tabi niya si Antoinette, bahagyang lumalambot ang boses niya kahit hindi iyon napapansin ng karamihan. Good morning, Mr. Ramirez. Good morning po, Sir Cedric. Tumayo agad si Antoinette at inabot ang tablet na may nakahandang schedule. May board meeting po kayo ng 9:30. Tapos po, lunch meeting with the investors at 12. Tapos po, inilipat ko na po sa hapon yung presentation nyo sa marketing team dahil nag-request po sila ng additional time. Tinanggap ni Cedric ang tablet at mabilis na sinilip ang laman. Okay. Mabuti. Nasaan yung contract draft para sa bagong supplier? Nasa email nyo na po. Pinadala ko na kaninang 6 a.m. para po may time kayong basahin bago ang meeting. Sandaling tumingin si Cedric sa kanya. Maaga ka na naman. Bahagyang ngumiti lang si Antoinette. Sanay na po ako, sir. Pabuntong hininga namang tumango si Cedric at pumasok sa opisina. Si Antoinette naman ay bumalik sa mesa niya at ipinagpatuloy ang trabaho. Sa paningin ng iba, normal lang ang eksenang iyon. Boss at sekretarya. Walang kakaiba, walang espesyal. Pero kung tutuusin, matagal nang napapansin ni Cedric ang bawat maliit na detalye tungkol kay Antoinette. Kung paano ito tahimik pero palaging handa, kung paano itong hindi nagreklamo kahit sobra na ang trabaho, at kung paano itong laging inuuna ang kumpanya kaysa sa sarili. Ilang minuto pa ang lumipas nang muling lumabas si Cedric sa opisina nito. Miss Ramirez, pwede ba kitang makausap sandali tungkol sa report ng finance? Nangunot ang noon ni Antoinette. Tiningnan niya ang boss. Natingilan siya nang makita ang kakaibang titig nito sa kanya. Napapalunok pa siyang tumayo. Opo, sir. Pumasok siya sa loob ng opisina dala ang laptop. Sa loob ay tahimik at maayos ang paligid. May malaking mesa, bookshelf at mga framed awards sa pader. Umupo si Cedric sa kanyang upuan habang si Antoinette ay nakatayo sa harap niya. Gaya ng nakasanayan kapag may importante siyang sasabihin o ipapaliwanag dito. Paupo ka. Bahagyang nagulat si Antoinette pero sumunod din. May problema po ba sa report, sir? Hindi naman problema. Gusto ko lang siguraduhin na tamang projection sa next quarter. Binuksan ni Antoinette ang file at ipinaliwanag ang mga numero. Based po sa current sales at contracts, tataas po tayo ng around 15%. Pero may risk po kung hindi matutuloy yung 2 malaking deal sa Cebu. Tahimik na nakinig si Cedric habang nakatitig kay Antoinette. Sa tingin mo, kaya pa nating isalba yung deals na yun? Marahan na tanong nito. Kung personal niyo pong kakausapin yung partners, mas tataas po yung chance. Malaki po kasi yung tiwala nila sa inyo eh. Napatingin si Cedric sa kanya at bahagyang nangalumbaba. Sa tingin mo? Opo, sir. Lagi po nilang binabanggit na iba po kayo makipag-usap kumpara sa ibang CEO. Naiilang na sagot niya. Pero kahit nakakailang ang titig ni Cedric, ay nagawa niyang hindi ipahalata iyon. Ganun naman lagi. Sandaling natahimik si Cedric bago bahagyang ngumiti. Isang bihirang eksena. Salamat. Ayusin ko na yan. Tumungo si Antoinette at isinara ang laptop. Todo iwas siya ng tingin. Ayaw niyang nakikita ang ngiti nito dahil talagang nararamdaman niya ang lakas ng tibok ng puso niya. May iba pa ba kayong kailangan, sir? Wala na. Salamat. Tumayo siya at palabas na sana nang magsalita ulit si Cedric. Doon na siya nagulat dahil pangalan na niya ang ginamit nito.
Antoinette, Huminto siya. Po, napapansin ko, madalas kang mag-overtime. kunot noo ang saad nito. Napakunot rin ang noo si Antoinette. Tila nagulat sa direksyon ng usapan. Bahagi na po kasi ng trabaho, sir. Hindi mo ba kailangan magpahinga paminsan-minsan? Gumiti siya ng bahagya. Parang pinipilit na gawin na magaan ang sagot. Okay lang po ako. Parang hindi ka naman sanay. Wala naman ako masyadong inuuwian na iba pang responsibilidad. Hindi na nagtanong pa si Cedric, pero tila may kung anong pumasok sa isip niya sa sagot na iyon. Kung kailangan mo ng day off, sabihin mo lang. Seryosong sabi nito. Salamat, sir. Lumabas na siya ng opisina, pero naiwan sa isip niya ang kakaibang pag-aalala sa boses ng boss niya. Sa buong araw, tuloy-tuloy ang trabaho ni Antoinette. Tawag dito, email doon, meeting schedules, revisions ng documents. Halos hindi na namalayan ni Antoinette ang oras. Bandang 6:00 na ng gabi, tahimik na ang opisina. Karamihan sa empleyado ay umuwi na, pero naroon pa rin si Antoinette sa mesa niya, nag-e-encode ng reports. Hanggang sa lumabas si Cedric ng opisina at napatingin sa orasan. Hindi ka pa rin umuwi. Tatapusin ko lang po itong 2 file, sir. Bukas mo na lang ituloy. Halika na, atin na kita. Bumungsangot siya dito na ikinabuntong hininga nito. Konti na lang naman to. Tahimik na nasa po ni Cedric ang ulo. Antoinette, hindi kita babayaran para sirain ang sarili mo sa trabaho. Napatingin ang dalaga sa kanya. Hindi ko sinisira ang sarili ko, sir. Gusto ko lang talaga na maayos ang lahat. Saglit na nagtagpo ang tingin nila, pero unang umiwas ng tingin si Cedric. May buhay ka rin sa labas ng opisina. Mahina ang boses nito, halos parang para sa sarili niya. Sa ngayon, dito na umiikot ang buhay ko. Hindi alam ni Cedric kung anong isasagot. Alam niyang hindi iyon reklamo, kundi isang simpleng katotohanan. Kung gayon, sabayan na lang kitang umuwi. Gabi na rin. Nagulat si Antoinette. Mabilis siyang umiling. Hindi na kailangan, sir. May sasakyan naman po kayo. At wala ka. Kaya kapag sinabi ko yun ang mo susunod. Lalo na kung tungkol din to sa safety mo. Napangiti ng bahagya si Antoinette sa sinabi nito. Sige po. Ilang minuto pa at magkasabay na silang lumabas ng gusali. Tahimik ang lakad nila papunta sa parking area. Matagal ka nang walang bakasyon, hindi ba? Hindi ko na maalala. Hindi mo ba naiisip na magpahinga kahit minsan? Tanong ito pero ngumuso siya. Iniisip ko din minsan. Pero palaging may kailangan tapusin eh. Huminto si Cedric at humarap sa kanya. Hindi ka makina, Antoinette. Napahinto siya. Ito ang unang beses o araw niyang narinig ang pangalan niya mula sa bibig ni Cedric na walang miss sa unahan. Hindi niya alam kung bakit kinikilig siya noon. Sir, humugot ng malalim na hininga si Cedric. Pasasyo na. Nasanay lang ako sa opisina pero totoong sinasabi ko. Tahimik siyang ngumiti. Sanay na po kasi ganitong buhay. Pero sa loob-loob niya, alam niyang hindi iyon ang buong katotohanan. Habang sakay ng sasakyan, hindi alam ni Antoinette na nasa likod ng tahimik at profesional na usapan nila, unti-unti nang nabubuo ang isang damdaming matagal nang tinatago ni Cedric. Isang damdaming sa mga susunod na araw ay hindi na niya kayang ipagwalang bahala. At hindi rin niya alam na ang tahimik na niyang buhay sa opisina ay malapit ng magbago. Hindi alam ni Antoinette na sa bawat araw na magkasama sila sa opisina, may isang lalaking tahimik na nagmamasid sa kanya. Hindi bilang boss, kundi bilang isang taong matagal nang may nararamdaman. Unti-unti iyong nabuo. Sa mga panahong si Antoinette ang laging huling umaalis sa opisina. Sa mga pagkakataong siya ang unang dumarating. Sa mga simpleng tanong kung kumain na ba ito o kung maayos lang ang pakiramdam nito. Pero kailanman, hindi pinilit ni Cedric na ipakita ang nararamdaman niya. Alam niya ang limitasyon niya. Alam niya ang posisyon niya. At higit sa lahat, ayaw niyang isipin ni Antoinette na ginagamit niya ang pagiging CEO niya para makuha ang loob nito. Kaya pinili niyang manatiling tahimik, pinili niyang manatiling boss, at ipakita na lang ang respeto sa trabaho. Pero habang tahimik niyang inaalagaan ang damdaming iyon, si Antoinette naman ay unti-unti nang napapagod. Hindi dahil kay Cedric, kundi dahil sa buhay na halos wala nang natira para sa kanya. Isang gabi matapos ang isa na namang mahabang araw sa opisina, umuwi si Antoinette sa maliit niyang inuupahang apartment.
Tahimik ang lugar. Walang tunog kundi ang mahina ng ugong ng electric fan. Umupo siya sa gilid ng kama. Hawak ang cellphone at tumingin sa orasan. 10:00 na naman. Napabuntong hininga siya. Ganito na lang ba palagi? May pumasok na mensahe mula sa nanay niya. Anak, kailan ka ulit uuwi? Miss ka na namin dito. Napapikit si Antoinette. Ilang buwan na rin mula nang huli siyang makadalaw sa probinsya. Agad siya nag-reply dito. Pasensya na po, Nay. Sobrang dami lang po talaga ng trabaho. Babawi po ako pag may time na. Pero kahit siya, alam niyang hindi niya alam kung kailan darating ang may time na iyon. Humiga siya sa kama, nakatitig sa kisame. Sa edad niyang iyon, karamihan sa mga kaibigan niya ay may pamilya na, may asawa, may anak, may buhay na hindi umiikot lang sa opisina. Isa rin iyon sa mga pangarap niya. Hindi marangyang buhay, hindi malaking bahay. Gusto lang niyang magkaroon ng sariling pamilya. Gusto niyang maging ina. Pero habang tumatagal, pakiramdam niya ay palayo na ng palayo ang pangarap na iyon. At sa gitna ng lahat ng iyon, unti-unting nabubuo sa kanya ang isang tanong na hindi niya masagot. Hanggang kailan niya kakayanin ang ganitong buhay? Kinabukasan, gaya ng dati, maaga na namang pumasok si Antoinette. Habang inaayos niya ang dokumento sa mesa, hindi na mawala sa isip niya ang desisyong ilang gabi ng pinag-iisipan. Tahimik niyang binuksan ang drawer at kinuha ang isang sobre. Sa loob nito ay ang resignation letter na ilang araw niyang inedit, binasa at muling binago. Huminga siya ng malalim. Sa loob ng opisina ni Cedric, abala ito sa pagbabasa ng reports nang may kumatok sa pinto. Pasok. Pumasok si Antoinette, hawak ang sobre. Sir, pwede po ba kayong makausap sandali? Tumingin si Cedric sa kanya. May problema ba? May ibibigay lang po sana ako. Lumapit siya at iniabot ang sobre. Napakunot ang noo ni Cedric. Ano to? Resignation letter ko po, sir. Sagot niya. Natigilan si Cedric. Nagsalubong pa ang kilay nito. Dahan-dahan niyang kinuha ang sobre at binuksan. Habang binabasa niya ang laman, lalong kumunot ang noo niya. Bakit? Mahinang tanong nito. Ramdam ni Antoinette ang bigat sa tono ng boses nito. Pagod na po ako, sir. Tahimik na napaupo si Cedric sa kanyang upuan. Pagod ka? Dahil sa trabaho? Mabilis siyang umiling dito. Opo, pero hindi lang po dahil sa dami ng ginagawa. Pagod na rin po ako sa pakiramdam na wala na po akong ibang buhay kundi dito. Tumingin siya ng diretso kay Cedric. Hindi na iniiwasan ang tingin nito. Bumuntong hininga siya at muling nagsalita. 6 na taon na po ako nandito. Halos lahat po ng oras ko nandito. Mahal ko po ang trabaho ko. Pero pakiramdam ko po, nauubos na ako. Napatitig sa kanya si Cedric. Hindi mo lang sinabi na ganitong nararamdaman mo. Saad nito. Hindi ko po alam kung paano sasabihin eh. At saka, pakiramdam ko po kasi, normal lang po ito sa mga tulad namin. Napailing si Cedric. Pigil na pigil niya ang emosyon na gustong lumabas. Hindi normal ang mapagod ng mag-isa, Antoinette. Natahimik ang dalaga nang magsalita ulit ito habang nakatingin sa kanya. May nagawa ba akong mali? May pagkukulang ba ako bilang boss mo? Wala po, sir. Kayong pa nga po yung isa sa dahilan kung bakit tumagal po ko rito. Sagot niya. Napatingin ang binata sa kanya. Tila hindi inaasahan ang sagot. Respeto po ang palagi niyong pinapakita. Hindi po kayo bastos. Hindi po kayo naninigaw. At palagi po kayong patas. Kaya po hindi po kayong dahilan. Kung ganun, bakit kailangan mo talagang umalis? Huminga ng malalim si Antoinette. Dahil gusto ko na po magkaroon ng oras para sa sarili ko. Para sa pamilya ko. Para sa pangarap ko na hindi konektado sa opisina. Sir, gusto ko magkapamilya na, magkaanak, at mahanap ang taong magiging kasangga ko habang buhay. Sandaling natahimik ang buong silid. May lilipatan ka na bang trabaho? Wala pa po. Umiling-iling pa siya. Alam mo bang mahirap maghanap ng trabaho sa panahon ngayon? Opo, pero handa po akong sumugal. Tiningnan siya ni Cedric at sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung anong sasabihin. Alam mo ba kung gaano ka kahalaga sa kumpanyang ito? Marahan na tanong ni Cedric. Alam ko, sir. Pero alam ko rin ang pangarap ko. Hindi agad nakasagot ang binata. Pero sa loob-loob niya,
Alam niyang hindi ganoon kadali ang sitwasyon. Hindi lang kumpanya ang mawawala sa kanya, kundi ang matagal na niyang pinipiling makasama araw-araw. Kailangan effectivity ng resignation mo. After 30 days po, sir. Susundin ko po ang turnover. Tumongo si Cedric, pero halatang hindi tanggap ang narinig. Sige, review mo na to. Salamat po, sir. Tumayo na sana siya para lumabas, pero muli siyang tinawag ng binata. Antoinette, Lumingon siya. kung may paraan pa para manatili ka, hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa gusto mo, sasabihin mo ba sa akin? Nabigla si Antoinette sa tanong. Hindi ko po alam, sir. Gusto ko lang malaman. Sa ngayon po, ang alam ko lang, pagod po talaga ako. Tumango si Cedric. Okay, Lumabas na si Antoinette ng opisina, pero naiwan si Cedric na hawak pa rin ang resignation letter. Parang hindi niya matanggap na ganoon lang kabilis magbabago ang lahat. Sa mga sumunod na araw, kapansin-pansin ang pagbabago ng opisina. Mas tahimik si Cedric. Mas madalas siya napapatingin kay Antoinette mula sa loob ng opisina niya. At mas madalas niyang iniisip kung paano niya haharapin ang katotohanan. Baka sa loob lang ng ilang linggo, wala na ang babaeng matagal na niyang minahal ng tahimik. Samantala, si Antoinette naman ay unti-unti nang inaayos ang mga files. Nagtuturo ng mga proseso sa ibang staff at naghahanda sa pag-alis niya. Pero sa bawat dokumentong inaabot niya, sa bawat huling beses na ginagawa niya ang isang routine, hindi niya maiwasang makaramdam ng lungkot. Hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa mga alaala at sa lalaking sa kabila ng lahat ng pagiging strikto ay palaging nandoon kapag kailangan niya. Isang hapon, habang inaayos niya ang mga folder, biglang tumigil sa harap niya si Cedric. may oras ka ba mamaya pagkatapos ng trabaho? Para saan po, sir? Gusto lang kitang makausap. Sandaling nag-isip si Antoinette bago tumango. Okay, sige sir. Halos hindi nakatulog si Cedric moong gabi. Paulit-ulit sa isip niya ang mukha ni Antoinette habang inaabot ang resignation letter. Hindi niya inakala na darating ang araw na iyon. Sanay siyang isipin na palaging nandoon lang ang babae. Palaging maaasahan, palaging bahagi ng araw niya. Pero ngayon, may taning na ang lahat. At doon lang niya lubos na naintindihan kung gaano kahalaga si Antoinette sa buhay niya. Hindi lang bilang sekretarya, kundi bilang taong naging tahimik na kasama niya sa loob ng 6 na taon. Takot siyang mawala ito. Takot siyang dumating ang araw na wala siyang makikitang nakaupo sa labas ng opisina tuwing umaga. At takot din siyang mawala ng pagkakataong ipaglaban ng isang bagay na matagal na niyang pinipigilan sa sarili niya. Kaya kinabukasan, maaga siyang pumasok. Mas maaga pa kaysa kay Antoinette. Hinintay niya ito sa opisina. Seryoso ang muka, pero halatang may bigat sa dibdib. Nang pumasok si Antoinette, dala ang mga files, agad siyang tinawag ni Cedric. Antoinette, pwede ba kitang makausap sa loob? Bahagyang nagulat si Antoinette, pero tumango din naman. Opo, sir. Pagpasok nila sa opisina, agad isinara ni Cedric ang pinto. Tahimik ang loob ng kwarto ng ilang segundo. May problema ba sa turnover? Tanong niya. Hindi yan ang pag-uusapan natin. Umupo si Cedric sa sofa sa gilid ng opisina. Hindi sa mesa niya at sinenyasan si Antoinette na umupo rin. Nang maupo ang dalaga, nagulat siya nang mas lalong lumapit sa kanya si Cedric. Naramdaman niya ang kamay nito na bahagyang humahaplos sa baywang niya. Mabigat pa talaga ang desisyon mong umalis. Seryosong tanong nito. Oo naman, pero buo na po ang loob ko. Hindi ka ba pwedeng pag-isip pa? Nag-isip na ako ng matagal bago ko binigay ang desisyon sa inyo. Bahagyang lumayo siya bago sumunod lang si Cedric at lalong lumapit pa. Napabuntong hininga ang binata. Kung sasabihin ko sa iyo na may paraan para manatili ka, makikinig ka ba? Bahagyang napaisip si Antoinette. Depende sa paraan. Hindi kita pipilitin. Ayoko maramdaman mo na obligado ka. Sir, kung tungkol po ito sa dagdag na sahod o promotion, Hindi lang yun. napahinto si Antoinette. Napatitig dito. Kung ganun po, ano? Sandaling tumahimik si Cedric bago nagsalita ulit. Magbibigay ako sa iyo ng 1,000,000 piso. Manatili ka lang na sekretarya ko. Nanlaki ang mga mata ni
bilang incentive para manatili ka sa kumpanya. Sir, sobra naman yun. Hindi para sa akin. Hindi mo alam kung gaano kalaki na tutulong mo sa akin at sa kumpanyang to. Hindi ko po kayang tanggapin yan kung pera lang po ang dahilan. May ipon naman kasi siya. Malaki din ang naging savings niya sa 6 na taon niyang pagtatrabaho doon. Hindi lang perang iaalok ko. Tahimik na natigilan at napatingin si Antoinette sa kanya. Ano pa ba? Nakasimangot na tanong niya. Gusto ko maging malinaw sa'yo. Hindi lang ito tungkol sa trabaho mo rito. Kung ganun, tungkol saan? Huminga ng malalim si Cedric. Matagal ko nang iniisip ang tungkol sa pamilya. Pamilya po? Gulat na tinignan niya ito. Oo. Matagal ko na rin gusto magkaanak. Pero sa edad ko, at sa buhay na meron ako, alam kong hindi pwedeng basta na lang. Hindi ko po maintindihan kung anong kinalaman ko dun, sir. Napapalunok na saad niya. May kinalaman ka dahil gusto kong bumuo ng pamilya. At handa akong gawin yun kung papayag kang manatili at makasama ka sa planong yun. Nanlalamig ang mga kamay ni Antoinette. Sir, hindi ko po inaasahan ang sasabihin ninyo. Hindi naman kita sinasabihan ito dahil sa trabaho mo. Sinasabi ko to dahil seryoso ako sa desisyon ko. Pero bakit po ako? Baka sinasabi niyo lang yan dahil ayaw niyong umalis ako. No, dahil nakilala kita. Alam ko kung paano ako mag-isip, kung paano ako magtrabaho, kung gaano ka seryoso sa buhay. Ikaw ang pinili ko dahil alam ko na tamang desisyon ko. Sir, parang masyado pong biglaan to. Ang totoo ay gusto rin niya ang naisip nito. Anak, yun naman ang plano at pangarap. Pero nagdadalawang isip siya dahil ang gusto niya at pamilya ay hindi pansamantala lang. Alam niya, sinasabi lang ito ng lalaki dahil ayaw itong umalis siya. Hindi ito biglaan para sa akin. Matagal ko na itong pinag-iisipan. Pero ngayon lang ako nagkaroon ng dahilan para sabihin. Dahil mag-resign ako? Oo. Dahil ngayon ko lang na-realize na hindi ko kayang palampasin ka ng gano'n na lang. Tahimik si Antoinette. Halatang nalilito din. Hindi ko po alam kung anong sasabihin. Hindi mo kailangan sagutin agad. Sir, ang laki po ng alok ninyo. At totoo po, matagal ko na rin pangarap ang magkaroon ng sariling pamilya. Pero, putol nito sa sasabihin niya. Natatakot ako na baka sa huli, ginagawa niyo lang din pala to para pigilan ako. Saan niya? Hindi ko ibibigay ang perang yon at iaalaw ang kalayaan ko para lang pigilan ka. Ayaw mo mong maniwala na seryoso akong bumuo ng pamilya. E di hayaan mo akong patunayan yon. Pero baka po sa una lang maganda. Baka sa huli, magsisi tayo pareho. Lahat ng desisyon may risk. Pero mas ka natatakutan ko, yung pakawalan ka nang hindi ko malang sinusubukan. Hindi ko po kaya magdesisyon ng ganito kabigat ng basta-basta. Kaya hindi kita minamadali. Pero hayaan mo akong mapatunayan na seryoso ko. Nakatitig na saad ni Cedric. Gusto ko ng panahon para makapag-isip. Sure, pero wag mo sanang tagalan. Nakangusong saad ni Cedric na kinangiwi niya. Hindi ko rin gustong isipin na ng ibang empleyado na may kapalit ang pananatili ko rito. Hindi natin kailangang ipaliwanag ang desisyon natin sa kahit sino. Sagot nito. Pero sa sarili ko, kailangan ko na maliwanagan. Gusto ko rin malinaw sa'yo na hindi kita kinakausap bilang boss mo ngayon. Kung hindi po bilang boss, bilang ano po? Sandaling natahimik si Cedric. Bilang isang taong may plano sa buhay at gusto maging responsable sa mga desisyong gagawin niya. Sir, hindi po ito simpleng desisyon para sa akin. Hindi rin para sa akin. Paano kung pumayag ako tapos hindi pala tayo magkasundo? Hindi kita ikukulong sa kahit anong sitwasyon. Kung dumating ang araw na ayaw mo na, hindi kita pipilitin. Pero sinisigurado ko sa'yo na kapag umayag ka, hindi ko hahayaan na dumating sa punto na aayawan mo na ang gwapong mukha na to. Inayos pa nito ang buhok matapos siyang kindatan. Pumuntong hininga si Antoinette saka umiwas ng tingin. Pero may pera nang pumasok. May expectations na. Isipin mo na lang na para yun sa future niyo ng anak natin. Napakamot ng ulo si Antoinette. Kainis ka naman.
Natameme si Antoinette nang maramdaman ang haplos ni Cedric sa kanya. Pero umiwas ito ng tingin. Hindi kita hinihinga ng kapalit ngayon. Ang hinihingi ko lang, bigyan mo ko ng pagkakataong patunayan na seryoso ko. Tahimik na napayuko si Antoinette. Hindi ko naman inaasahan na darating ako sa ganitong sitwasyon. Ako rin. Pwede bang pag-isipan ko muna to? Nalilito siya. Maganda naman ang lahi nito. May pera na siya, may pamilya pa. Maghahanap pa ba siya ng lalaki kung tutuusin ay nandito naman ang boss niya. Mula ulo hanggang paa ay walang tapon. Oo, hanggat kailangan mo. Hindi ko po babawiin ang resignation letter ko hanggat wala pa po akong desisyon. Naiintindihan ko. Pero kita niya ang pagsimangot nito. Inilingan na lang ni Antoinette. Salamat sa pagiging malinaw. Tumayo siya, pero bago siya lumabas, humarap siya muli kay Cedric. Sir, kahit hindi ko pa alam yung magiging sagot ko, gusto ko lang pong malaman nyo na pinahahalagahan ko po ang tiwala ninyo. Yun lang ang gusto kong marinig. Lumabas si Antoinette sa opisina na magulo ang isipan at mabigat ang dibdib. Sa isang banda, yun mismo ang pangarap niyang matagal ng kinikimkim. Pamilya, seguridad, at malinaw na direksyon sa buhay. Pero sa kabilang banda, natatakot siyang baka hindi iyon pagmamahal, kundi isang kasunduan lang na mauuwi sa pagsisisi. Samantalang si Cedric naman ay naiwan sa loob ng opisina, nakatitig sa saradong pinto. Alam niyang malaki ang inilatag niyang alok. Alam niyang walang kasiguraduhan, pero mas delikado para sa kanya ang pakawalan si Antoinette ng walang laban. At sa pagkakataong iyon, handa na siyang sumugal, kahit hindi niya pa sinasabi ang totoong dahilan kung bakit ayaw niyang mawala ang babae sa buhay niya. Lumipas ang mga araw, hindi agad nakapagdesisyon si Antoinette. Araw-araw, dala niya ang bigat ng alok ni Cedric, ang perang pwedeng magpabago ng buhay niya, at ang mas mabigat na usapang tungkol sa pamilya. Gusto niyang maging praktikal, pero ayaw niyang maging padalos-dalos. Kaya habang iniisip niya ang sagot, si Cedric naman ay tumahimik na gumawa ng sariling desisyon. Kung hindi niya pwedeng pilitin si Antoinette sa salita, ipapakita na lang niya sa gawa kung gaano siya kaseryoso. At nagsimula ayon sa pinakasimple. Isang umaga, mas maaga kaysa sa karaniwan na dating ni Antoinette sa opisina, may dala siyang kape at pandesal. Balak niyang kainin sa mesa bago magsimula ang trabaho. Pagdating niya sa lobby, nagulat siya nang makita si Cedric na nakaupo sa maliit na cafe sa gilid ng gusali. May hawak itong tasa ng kape at tila naghihintay. Sir Ced, ang aga niyo po. Tumayo si Cedric nang makita siya. Magandang umaga. Kumain ka na ba? May dala po akong pandesal. Sagot niya. Halika muna. Sabayan mo na ako. Sir, baka malate po kayo sa meeting. Wala pa akong meeting hanggang alas 10. Tsaka please, stop calling me sir kapag tayong dalawa lang. Can you call me Cedric? Malambing na saad nito. Nag-alilangan si Antoinette pero naupo rin sa tapat nito. Anong gusto mong uminumin? Tanong nito at mas lalong ang dumikit sa kanya. Okay na to. Order na rin tayo kahit mainit na lugaw. Malamig ang panahon eh. Sir, I mean Cedric, hindi na kailangan. Antoinette, hindi ito meeting. Almusal lang. Putol nito sa sasabihin niya. Napangiti siya ng bahagya. Sige na nga. Tahimik silang kumain ng ilang sandali. Hindi ka ba nahihirapan sa bahating umaga? Tanong nito. Medyo, pero sanay na. Kung gusto mo, pwede kitang sabayan pagpasok. Sunduin kita. Malapit naman ang kondo mo eh. Hinawakan ni Cedric ang ilalim ng upuan niya at hinila palapit dito. Cedric, baka maging usap-usapan pa. Hayaan mo silang mag-usap. Wala naman tayong ginagawang masama. Sa totoo lang po, yun ang kinakatakot ko eh. Mas mahirap ang magtago nang wala namang kasalanan. Hindi na sumagot si Antoinette. Pero simula noon, halos araw-araw na silang sabay nag-aalmusal. Napilit siya nito at hindi iyon nakaligtas sa mata ng mga empleyado. Sa pantry, habang nagtitimpla ng kape ang ilang staff, ay sumali ito sa usapan nila. Uy, nakita niyo ba kanina? Sabay na namang pumasok si Cedric at saka si Antoinette. Matagal na yan, hindi niyo nung napapansin. Feeling ko talaga may something na sa kanila. Grabe, parang teleserye sa opisina natin ha. Love team na nga yata sila eh, di lang nila alam. Ating makikita ng mga empleyado si Cedric na dumadaan sa mesa ni Antoinette ay magbubulungan sila.
Yan na naman siya, nakaabang. Kinikilig na sabi nila. Grabe, CEO pero parang naniligaw sa high school. Mas nakakakilig kasi hindi halata, pero ramdam mo. Isang gabi naman, matapos ang trabaho, Sed, mauna na po ako. Sabay na tayo. May dadaanan pa ako. Saan niya? Sasabay na lang ako hanggang sa kanto. Cedric, baka isipin ng mga tao. Antoinette, hindi ko ginagawa to para sa mga tao. Ginagawa ko to dahil gusto kitang makasabay. Tahimik siyang napangiti. Sige na nga lang. Sa labas ng gusali, malamig ang hangin at maliwanag ang mga ilaw ng kalsada. Hinarap ni Cedric ang babae at marahan na hinaplos ang pisngi niya. Pagod ka ba? Medyo lang. Bakit hindi ka na lang kumain bago umuwi? Nakasimangot at tanong niya. May natira pa sa bahay. Samahan mo na ako sa karinderya sa kanto. Sandali lang. Yayain sana niya ito. Sed, parang ang dalas mo na yata ako ni Yayaya. Part na ba to ng hayaan mo kung ipakitang seryoso ako? Nakangibig tanong niya. Pero natigilan siya nang makita ang paglapit ng mukha ni Cedric sa kanya. Masama ba? Hindi naman. Nagtataka lang ako. At naninibago din dahil hindi mo naman yan ginagawa dati. Nakangusong saan niya. Hayaan mo muna ako mag-alaga sa'yo. Kahit ngayon lang. Natahimik si Antoinette habang naglalakad sila. Sa karinderya kung saan niyaya ni Antoinette si Cedric, sila pumunta. Magkatabi pa silang umupo. Akala niya ay hindi papayag si Cedric na kumain doon. Pero nagulat siya nang makita ang saya dito. Mukhang sanay pa ito doon sa lugar. Anong gusto mo? Malambing na talong nito. Kahit ano na lang, hindi naman ako maarte. Huwag kang ganyan. Sabihin mo. Alam kong ugaling yung mga babae. Kapag iba in-order naming lalaki, tapos hindi nyo magugustuhan, magagalit kayo. Aabot pa yan ng 5 araw ang galit ninyo. Tapos sasabihin nyo na hindi na namin kayo mahal o gusto. Sumimangot ito sa kanya, kaya natawa siya. Pumili ka na lang. Ayoko ng ganyan. Hindi ko kayang hindi mo ako papansinin. Kahit isang araw lang. Pili na, please. Mahinang natawa si Antoinette sa pinagsasasabi ng lalaki. Naiiling na sinabi na lamang niya ang gusto. Sinigang na lang. Pareho pala tayo. Habang kumakain, ay tumingin ang dalaga kay Cedric na busy din sa pasulyap-sulyap sa kanya habang kumakain. Hindi ka ba nahihirapan na lagi kang sinusundan ng mga mata sa opisina? Tanong niya. Sanay na ako sa tingin ng mga tao. Sa gwapo ko ba naman to? Sinong hindi mapapatingin, hindi ba? Pero ngayon, mas gusto kong isipin kung kumain ka na ba. Inismeran ito ni Antoinette na kinatawa nito ng mahina. Bakit ba parang mas iniintindi niyo pa ako kaysa sa sarili niyo? Tingnan mo nga mas payat ka pa kaysa sa akin. Anong payat? May abs at muscles ako, no? At mas healthy pa ako sa mga lalaki nagbibigay sa'yo ng bulaklak. Tsaka masanay na ako sa pag-uuna ng trabaho at pag-gym. Ngayon ako natutong mag-alaga at maglaan ng oras sa ibang bagay. Dahil ba sa alok mo? Hindi lang dahil doon. Dahil alam ko na kung anong priority ko ngayon. Gusto sanang idagdag iyon ni Cedric, bagamat pinigilan niya ang sarili. Iniisip na hindi pa iyon ang tamang oras. Ayaw niyang biglain ang babae. Kung hindi, ano? Dahil gusto ko makita kung ano magiging itsura ng buhay ko. Kung may inuuwian akong hindi lang tahimik sa bahay. Natahimik si Antoinette. Halatang tinamaan sa sinabi. Ang totoo ay malayo ang sagot nito sa pinag-uusapan nila. Imbis na sumagot ay umiwas na lamang siya ng tingin at ng-focus sa pagkain. Sa opisina, mas talo pa naging bukas ang pananuyo ni Cedric. Halos lahat ng empleyado ay kinikilig sa kanila. Hindi lingid sa kalaman nila na may love team silang dalawa sa kumpanya. Hiling ng mga empleyado na i-partner sila at bigyan ng kahulugan ng lahat ng mga bagay sa kanila. At sa oras na yon ay nasa meeting sila, pero wala na namang pinipiling lugar ang boss niya. Antoinette, kumain ka na ba? At talagang nagpa-cute pa ito sa kanya habang nagsasalita. Sir, nasa meeting po tayo. Bulong niya, pero parang wala naman itong narinig. Mas mahalagang pagkain. Napapailing na lang ibang executives. Sir, parang mas concerned pa kayo sa sekretary niyo kaysa sa presentation namin. Hindi ba pwedeng pareho? Sagot nito bagamat ang atensyon niya ay na kay Antoinette naman. Ni hindi nito sinusulyapan ang nagsasalita. Mahinang natawa ang mga naroon sa kwartong yun at si Antoinette ay ramdam ang pamumula ng pisngi.
Kaya naman nang lumabas ay agad siyang may narinig na bulungan mula sa mga empleyado. Grabe, parang mag-asawa na kung mag-alalang boss natin. Hindi pa nga pero parang ganun na. Sayang kung hindi sila magkatuluyan. Napabuntong hininga na lamang siya. Nang sumunod na hapon, nadatnan ni Cedric si Antoinette na tahimik sa mesa. Mukhang pagod. Lumapit ito at hinaplos sa likuran niya. Bahagyang nilapit pa ang mukha sa kanya na halos magkahalikan na. Okay ka lang ba? Medyo hila lang po. Sumama ka sa akin sa klinika. Hindi ka pa nga pumapayag sa alo ko. Buntis ka na. Paano pa kaya kapag pumayag ka na? Nakangiming sagot nito na kinatigil ni Antoinette. Sinamaan niya ito ng tingin at saka hinampas sa braso. Hindi na kailangan yan. Saka anong buntis ka dyan? Hindi kita tinatanong. Sinasabihin kita. Buntis ka sa anak na natin. Tinaas baba nito ang kilay, saka siya inalalayan. Pero muling bumalik sa pagkakaupo si Antoinette. Napalabi si Cedric at saka siya walang pasabing binuhat. Agad na pumalibot ang braso niya sa leeg nito dahil sa pagkabigla. Cedric naman. Dinala siya ni Cedric sa klinik. Mabuti na lamang at may klinik din ang kumpanya nito. Pero talagang hindi siya nito binitiwan hanggang sa dumating sila doon. Wala itong pakailam kung makita man sila ng iba. Sa kanya ang buong atensyon nito. Mukhang pagod lang po at kulang sa pahinga. Saad ng nurse nang tingnan si Antoinette. Kita pa niya ang pasulyap-sulyap ng nurse kay Cedric kaya bahagyang nainis siya. Wala sa sariling hinila niya palayo si Cedric sa nurse na yon at sinamaan pa ng tingin ng lalaki. Pero parang wala naman dito ang tingin ng nurse. Siya pa nga ang napagsabihan. Kita mo na. Sabi ko sa'yo, wag mong inuubos ang sarili mo sa trabaho. Hindi ko naman sinasadya. Simula ngayon kakain ka sa tamang oras. Uuwi ka ng hindi masyadong gabi at magpapahinga ka. Iatid na lang kita para sigurado kong hindi ka magbababad dun. Pinapagalitan mo ako? Nakataas ang kilay na tanong ni Antoinette. Bumuntong hininga si Cedric at marahan na pinitik ang noo niya. Kung kailangan para matutunan mong alagaan ang sarili mo, gagawin ko. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting nararamdaman ni Antoinette ang pagbabago sa sarili niya. Hindi na lang siya empleyado. May isang taong palagi nagtatanong kung kumusta siya, kung pagod ba siya, kung masaya ba siya, at sa bawat simpleng kilos ni Cedric, unti-unti ring lumalambot ang puso niya. Isang gabi, habang sakay siya ng sasakyan nito, Ced, bakit mo ba talaga ginagawa ang lahat ng to? Sa sobrang komportable niya sa lalaki, ay parang madali na lang sa kanya na sambitin ang pangalan nito. Dahil ayoko isipin mo na mag-isa ka lang sa lahat ng pinagdadaanan mo. Pero hindi mo naman ako obligasyon. Hindi kita tinatrato bilang obligasyon. Maiintindihan mo din ang lahat. Binulong na lamang nito ang huli. Kung ganun po, bilang ano? Sandaling natahimik si Cedric. Bilang isang taong gusto kong makasama sa mga susunod na araw ko. Hindi na nagsalita si Antoinette, pero ramdam niya ang kaba sa dibdib niya. Sa unang pagkakataon, hindi na lang pera at plano ang iniisip niya, kundi ang posibilidad na baka may mas malalim pang dahilan kung bakit hindi siya kayang pakawalan ni Cedric. At sa bawat araw na lumilipas, mas nahihirapan na siyang sabihin sa sarili niya na wala lang siyang nararamdaman pabalik. Hindi na malaya ni Antoinette kung kailan eksaktong nagbago ang lahat. Kung kailan nawala ang pagiging mailap niya. Kung kailan hindi na siya natataka tuwing sasabay silang kumain. Kung kailan hindi na siya naiilang kapag hinahatid siya ni Cedric pauwi. Ang alam lang niya, hindi na lang siya basta empleyado na sinusuyong manatili sa kumpanya. Unti-unti, nakita niya ang isang Cedric na hindi niya nakilala noon. Hindi yung CEO na tahimik at strikto, kundi yung lalaking marunong makinig, maghintay at maglaan ng oras. At sa araw-araw na magkasama sila, may unti-unting nabubuong damdamin sa dibdib niya na pilit niyang itinatago. Hindi na lang respeto, may tiwala na at may pagkagusto na. Isang hapon, nasa labas sila ng opisina at hinihintay ang sasakyan ni Cedric na pinakuha niya. Hindi mo na kailangang hitid ako araw-araw. Saad ni Antoinette. Hindi kita hinahatid dahil kailangan. Hinahatid kita dahil gusto ko. Ayoko mapahama ka. Ang babaeng magiging ina ng mga anak ko. Sagot nito na kinamula ng mukha ni Antoinette. Baka masanay ako niyan. Di ba maganda masanay ka na may nag-aalaga sa'yo? Hindi naman masama yun. Hindi ko sinasabing masama. Natatakot lang ako na baka nasasanay na ako masyado. Sa alin? Sa'yo nga ni. Natahimik si Cedric saglit.
Napakamot pa ito ng ulo dahil sa huling salitang sinabi niya. Kung masasanay ka sa akin, hindi ako magreklamo. Mas gusto ko nga yun eh. Cedric, Hindi kita pinipilit sa kahit anong desisyon. Pero hindi rin kita itataboy. Hayaan mo lang ang sarili mo. Ako nang bahala. hindi na sumagot si Antoinette. Pero ramdam niya ang tibok ng puso niya na mas mabilis kaysa dati. Sa opisina, mas lalo nang halata ang closeness nila. Mas lalo pang ang kinilig ang mga empleyado doon. Grabe, parang mag-asawa na sila kung mag-usap. Hindi na nga tinatago ni Sir na bumubuntot siya kay Miss Antoinette eh. Alam mo, feeling ko matagal na silang may something. Ngayon lang nagkakaroon ng lakas ng loob. Kaya pala hindi nagkaka-girlfriend si Sir eh. Kasi andyan na pala. At kahit pilit na hindi pinapansin ni Antoinette ang mga bulungan, hindi niya maiwasang mapangiti minsan. Dati, iilang oras lang ang buhay niya sa labas ng trabaho. Ngayon, may mga sandaling hinihintay niya na matapos ang araw para lang makasabay si Cedric. At doon niya napagtanto na hindi na lang siya nagdadalawang isip dahil sa alok. Nag-aalangan na rin siya dahil baka may maramdaman na siyang hindi niya kayang ipaliwanag. Isang araw, matapos ang trabaho, ay lumapit si Cedric. Humila ng upuan para makatabi lang kay Antoinette. Sobrang lapit na ng mga mukha nila. May plano ka ba mamaya? Tanong ni Cedric. Wala naman, matutulog lang. Sumama ka sa akin. Saan po? Dinner. Parang ang dalas na po nating kumain sa labas. Saad ni Antoinette. Hindi naman palagi. Halos araw-araw na kaya. Masama ba? Hindi naman. Nagtataka lang ako kung bakit parang mas espesyal na. Bahagyang ngumiti si Cedric. Baka kasi gusto ko maging espesyal ang mga araw mo. Hindi na nakasagot si Antoinette at duwantong hiningan na lang. Pagdating nila sa restaurant, nagulat si Antoinette nang makitang may 3 taong nakaupo sa mesa. Isang babaeng mukhang elegante, isang lalaking tahimik ang tindig, at isang binatang mukhang kaedad lang ni Cedric. Hinila niya ang damit ni Cedric kaya tumingin ito sa kanya. Cedric, may kasama pala kayo? Oo. Gusto ko kitang ipakilala dahil atat na din silang makilala ka. Nanlaki ang mata ni Antoinette. Ipakilala? Kanino? Bago pa siya makapag-react, tumayo na ang babaeng tiningnan niya kanina at lumapit sa kanila. Anak, ito na ba yung sinasabi mo? Napahinto si Antoinette. Mami ito ni Cedric. Nanlaki ang mata niya. Sa 6 na taong pagtatrabaho niya at pagiging sekretarya ni Cedric ay never niyang nakilala ang magulang nito. Masyadong private na tao ang magulang nito at isa pa ay sa ibang bansa sila nakatira. Mom, this is Antoinette. Hay, Iha. Ang ganda mo naman pala talaga. Lumapit ito kay Antoinette at saka yumakap. Magandang gabi po. Umupo na kayo. Matagal na naman itong hinihintay. Hinila ulit siya ni Cedric. Pamilya mo ba talaga sila? Oo. Tumangutango ito sa kanya. Bakit mo naman ako dinala dito? Hindi ako nakaayos. Dahil gusto ko makilala ka nila. Halika na, Iha. Huwag ka nang mahiya. Parang matagal na kitang kilala. Hinawakan ng ginang ang kamay niya at inalalayan siyang umupo sa tabi nito. Pasensya na po. Hindi po ko handa. Okay lang yan. Hindi rin handa ang anak ko sa kahit anong desisyon sa buhay. Pero heto kami. Tumawa ang kapatid ni Cedric, si Anton. Welcome to the family agad, Ate Antoinette. Ha? Nagugulat talaga siya sa mga nangyayari sa oras na yun. Huwag mo siyang pansinin. Bulong ni Cedric, pero narinig din pala ng mommy niya. Hindi. Pansinin mo. Kasi totoo naman. Lalong namula si Antoinette. Gusto niyang takpan ang mukha dahil doon. Ma'am, mommy na lang. Tawagin mo na akong mommy. Ayaw pa sana niya, ngunit pinandilatan siya ng ginang. Mommy, ang lambing pakinggan, hindi ba? Mom, hinay-hinay lang. Ano? Matagal ka ng single. Ngayon lang kita nakitang nagdala ng babae sa dinner kasama kami. Sed, hindi mo sinabi na ganito. Pasensya na. Natakot ako na umatras ka. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o kakabahan. Pwedeng pareho. Habang kumakain naman ay dumadaldal na ang ginang. Antoinette, saan ka ba nagtatrabaho? Secretary po ako ni Cedric. Ni Sir Cedric sa kumpanya. Secretary lang? Abay, hindi halata ah. Ang ayos mo.
Ang bait mo pa. Salamat po. Anak, bakit hindi mo sinabi sa amin na ganito kagandang kasama mo sa trabaho? Mom, Nakasimango tatawag niya dito. Ano? Totoo naman. kuya, ngayon lang kita nakitang ganyan ka-sweet ah. Sweet po. Oo, kanina pa hawak kamay mo habang naglalakad eh. Ha? Napatingin siya sa kamay nila. Doon lang niya napansin na hawak nga siya ni Cedric. Mabilis naman siyang bumitaw. Pasensya na. Ay naku, ang arte. Magkasintahan na ba kayo o hindi pa? Tanong ng ginang sa kanila. Hindi naman, Mom, asik nito. Oh, sige. Hindi ko na itutuloy. Sed, parang gusto ko na lang magtago sa ilalim ng mesa. Bulong niya. pasensya na talaga. Pero hindi naman ako galit. Nagulat lang. Napabaling ang atensyon ni Antoinette nang hawakan siya sa kamay ng ginang. Alam mo, Iha, matagal na naming inihintay na may mapakilala sa amin ng anak ko. Akala nga namin ay lalaki din ang gusto nito eh. Masaya kami na mukhang masaya siya kapag kasama ka. Seryosong saad ng ama nito na kinakausap siya. Hindi ko po alam ang sasabihin. Sabihin mo na lang na babalik ka pa sa susunod. Mami naman po. Joke lang. Pero sana totoo. Tahimik na ngumiti si Antoinette. Pagkatapos ng dinner, habang nasa parking ay gutom pa rin siya. Bakit mo ko ipinakilala sa pamilya niyo? Dahil gusto kong malaman nila kung sinong mahalaga sa buhay ko ngayon. Hindi pa po ako sigurado sa desisyon ko. Mahinang saad niya. Hindi ko sinabing pilitin mong sarili mo. Gusto ko lang ipakita na seryoso ako sa lahat ng sinasabi ko sa'yo. Kanina, nakita ko kung paano kayo ng pamilya mo. Anong ibig mong sabihin? Tanong nito. Maalaga ka naman. Hindi lang sa akin. Sa kanila rin. Ganito rin ako sa mga taong mahalaga sa akin. Ramdam ko po yun. Tahimik sila saglit. Hindi kita minamadali. Pero gusto ko lang malaman mo na hindi kita tinitingnan bilang parte lang ng plano ko. Gusto ko kitang makilala sa lahat ng bahagi ng buhay ko. Cedric, mas lalo mo akong ginugulo. Pasensya na. Nakangising saad nito. Hindi masamang gulo. Pero nakakatakot. Dahil Dinala nito ang takas na buhok niya sa likod ng tenga niya. Dahil baka masanay na lang talaga ako sa'yo. kung masanay ka, hindi kita iiwan. Tumingin siya kay Cedric at sa unang pagkakataon, hindi na niya kayang itanggi sa sarili niya. May tiwala na siya sa lalaking nasa harap niya at may damdaming hindi na niya basta-basta maitatago. Sa gabing iyon, habang nasa kama si Antoinette at tulala, paano kung totoo lahat ng ito? Paano kung hindi lang ito tungkol sa alok, kundi tungkol sa amin? Tanong ni Antoinette. At sa unang pagkakataon, mula nang magpasa siya ng resignation letter, hindi na lang pagod ang nararamdaman niya. May pag-asa na rin. At may takot na baka tuluyan na siyang mahulog. Tahimik ang opisina ng gabing iyon. Karamihan sa mga empleyado ay nakauwi na. Naiwan si Antoinette sa mesa niya. Tinatapos ang huling report bago tuluyang mag-log out. Pagod ang mga mata niya, pero pilit pa rin nakatutok sa screen. Hindi niya napansin na matagal na pala siya nga pinagmamasdan ni Cedric mula sa pintuan ng opisina nito. Kanina pa niyang gustong lumapit. Kanina pa niyang gustong kausapin. Pero, tulad ng nakasanayan niya sa loob ng maraming taon, pinipili muna niyang siguraduhin na handa na siya sa sasabihin niya. Lumabas siya ng opisina at dahan-dahang lumapit sa mesa ni Antoinette. Hindi ka pa rin umuwi. Napalingon si Antoinette at bahagyang nagulat. Matatapos na ako. Last file na lang. Kanina ka pa yata sa last file ah. Nakahusong tiningnan niya ito. Sorry naman, nadagdagan lang. Tumayo si Cedric at sumandal sa gilid ng mesa niya. Pwede ba kitang makausap sandali? Ngayon na ba? Ngayon na sana. May kakaibang kaseryosohan sa tono nito. Dahan-dahan siyang tumayo at inayos ang sarili. Okay. Pumasok sila sa loob ng opisina ni Cedric. Isinara nito ang pinto pero hindi nag-lock. Umupo si Cedric sa sofa. Hindi sa likod ng mesa niya na parang gusto niyang tanggalin ang distansya nila. Upo ka muna. Umupo si Antoinette sa tapat niya. Hawak ang bag sa kandungan na parang pananggalang. Hindi niya alam kung bakit hawak niya iyon. Maya-maya pa naman ang uwi niya. May problema ba sa trabaho ko? Marahan na tanong niya na kinailing nito.
Hindi ito tungkol sa trabaho mo. Napasinghap si Antoinette. Cedric, kung tungkol to sa inaalok mo, hindi pa talaga ako sigurado. Hindi ko nababanggitin ng pera. Napatingin siya diretso kay Antoinette. Hindi ko na rin gagamitin yun para makumbinsi ka. Nanlaki ang mata ng dalaga. Inaamin niyang kinakabahan siya doon. Alam naman kasi niya sa sarili niya na mahal niya ito. Inisip tuloy na titigil na ito dahil sa pagiging maarte niya. Halos mag-iisang buwan na kasi. Matatapos na ang palugit niya at gusto niyang maiyak sa naisip na yun. Anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Cedric. Ang gusto ko lang sabihin, mahal kita, Antoinette. Doon na tuluyang tumulo ang mga luha niya. Cedric, nakangiting pinunasan nito ang mga luha sa mata niya. Hindi dahil sekretarya kita. Hindi dahil magaling ka sa trabaho. Kundi dahil ikaw mismo. Dahil sa kung paano ka mag-alala sa lahat. Kung paano ka magtiis kahit pagod ka na. Kung paano ka magpatawa kahit ikaw yung may problema. Tumayo siya at lumapit kay Antoinette. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Antoinette at marahan na hinalikan iyon. Handa akong panindigan lahat ang sinabi ko. Hindi dahil sa kasunduan, kundi dahil gusto kong gawin yun. Para sa'yo. Tumayo rin si Antoinette, nanginginig ang kamay. Paano kung magsisika? Paano kung isipin mo na mali pala? Mas magsisisi ako kung hahayaan kitang umalis na hindi ko man lang sinubukang ipaglaban to. Tahimik si Antoinette. Lalo siyang napaiyak. Natatawang pinunasan niyo ni Cedric. Hindi ko gusto na. Isipin mo na tinanggap ko lang to dahil sa pangarap ko. Alam ko. Lumapit pa ito sa kanya. Gusto kong piliin mo to dahil gusto mo rin ako. Nagkatinginan sila. Humugot ng malalim na hininga si Antoinette at pinalibot ang braso sa lieg nito. Gusto rin naman kita. Parang napahinto ang mundo ni Cedric sa sandaling iyon. Ulitin mo nga. Nakangiting napaiyak lalo siya. Gusto rin kita, sir. Ngumiti si Cedric. Malapad, totoo, halos hindi na maitago ang saya. Sinapo nito ang pisngi niya. Wag mo na akong tawagin, sir. Kapag ganyan ang sinasabi mo. Anong tatawag ko sa'yo? Ngumiti ito ng pilyo sa kanya. Cedric, o kaya, mahal. Biglang pinaghampas ni Antoinette ang braso nito. Cedric nga, hindi pa nga tayo. Bigla siyang hinila ni Cedric papalapit. Sobrang lapit na kahit hangin ay mahihiyang dumaan sa pagitan nila. Simula ngayon. Napatawa si Antoinette habang pinipigilan ang sarili. Hinilig niya ang ulo sa dibdib nito. Nakangiting pinalibot naman ni Cedric ang braso sa kanya at mahigpit siyang niyakap. Ang bilis mo namang magdesisyon. 6 na taon na ako naghintay. Pwede na siguro akong bumawi. Hinila nito bigla si Antoinette papunta sa maliit na private room na ginagamit nito kapag nagpapahinga sa overtime. Cedric, dito talaga? Anong gagawin natin dito, ha? Tahimik ng buong floor. Saka gusto kong maalala mo tong araw na to. Maghani na tayo, babe. Sobrang higil na ako sa'yo. Ano? Namumulang hinampas na naman niya ito. At dito nagsimula ang desisyon nating bumuo ng pamilya. Biglang natigil si Antoinette, lalo na nang lumapit ang mukha nito sa kanya. Cedric, hindi kita minamadali. Pero gusto ko malinaw sa'yo. Seryoso ako. Lumapit siya at marahang hinawakan ang kamay ni Antoinette. Simula ngayon, hindi na kita hayaang mag-isa. Tumulo na naman ang luha ng dalaga. Ang tagal ko nang gusto mo'y magsabi sa akin yan. Bigla siyang niyakap ni Cedric. Mainit, nahigpit at totoo. Hindi ka na mag-iisa. Malambing na saad dito. Niyakap din siya ni Antoinette. Tumatawa sa pagitan ng iyak. Drama mo naman. Natural. Leading man ako sa sarili kong love story. Pinaghampas naman siya ni Antoinette. Ang kapal mo talaga. Pero aminado ka. Kinikilig ka. Hindi Hindi ka rin kumakalas sa yakap ko eh. Bigla silang natawa pareho. Hinaplos ni Cedric ang ulo niya at malambing na hinagka ng noo niya. Simula bukas, hindi na kita susuyuin. Bakit? Kunot noong tanong ni Antoinette. Liligawan na kita ng opisyal kahit tayo na. Sa wakas. At hindi ka na magpapasa ng resignation letter ulit. Okay. Nakangising sagot niya lang. Hindi ito dahil sa kontrata. Umiling naman si Antoinette dito. Hindi. Dahil sa'yo. Nagkatitigan sila ulit.
Mas malapit na ngayon, mas malinaw na ang damdamin. Antoinette, babe. Pwede na ba kitang halikan? Namula si Antoinette. Sir, Cedric, ang bastos mo naman. Pero hindi ka tumatanggi. Isang beses lang po. Sabi niya habang namumula. Ngumiti si Cedric bago marahang inilapit ang noo sa noo niya. Isang beses muna. At doon, sa loob ng tahimik na opisina, kung saan nagsimula ang lahat ng profesional na relasyon nila, nagsimula rin ng isang mas personal, mas totoo, at mas seryosong yugto ng buhay nilang dalawa. Hindi dahil sa pera, hindi dahil sa kasunduan, kundi dahil pareho na nilang piniling magmahal. Sa mga sumunod na buwan, umusa din ang pagliligaw ni Cedric kahit sila na. Mas naging showy si Antoinette sa nararamdaman niya para sa lalaki. Sa opisina, naging malinaw nilang ipinapakita ang totoo, kaya hanggang langit ang kilig ng mga empleyado. Ayaw man ni Antoinette na sikreto ang sa kanila ni Cedric, ay hindi naman niya ito napigilan dahil mas gusto nitong pinagsisigawan sa mundo ang pagmamahalan nito. Magkasabay sila nga magkape tuwing umaga. Sabay nakakain ng hapunan kahit simpleng karinderya lang. Mga gabing magkahawak kamay habang naglalakad sa parking lot na parang mga normal na magkasintahan na pagod sa maghapon. Napapansin niyo ba? Parang mas madalas na mag-smile si Sir Cedric. Bulong ng empleyado habang nakatingin sa boss nila na gustong magpalambing kay Antoinette na busy sa trabaho nito. Nagpapa-baby ito. Tsaka si Miss Antoinette, parang blooming oh. Uy baka naman, shh, tahimik lang kayo. Pero feel ko may something na. Hintayin na lang natin ang good news. At kahit may mga tanong, walang nagtatangkang magtanong at talagang nirerespeto sila. Yun ang talagang nagustuhan ni Antoinette sa mga empleyado doon. Lumipas ang mga buwan at mas naging matatag ang relasyon nila. Hindi lingid sa lahat na nagpakasal na sila ni Cedric. Natakot ito na baka mawala pa siya, kaya kahit hating gabi ay pinatawag ang judge para ikasal sila. Plano din naman nilang magpakasal ulit. Mas bongga iyon at dream wedding nila. Isang gabi matapos ang mahabang meeting ni Cedric ay magkasama silang naiwan sa opisina. Tahimik ang buong floor. Nakaupo si Antoinette sa gilid ng sofa sa loob ng private room ni Cedric. Hawak ang cellphone, halatang kinakabahan. Napansin iyon ni Cedric habang nag-aalis ng coat. Kanina ka pa parang may gustong sabihin, wife. Kunot noo, nasaad nito. Tinaas niya ang dalawang kamay, kaya lumapit si Cedric at pumaloob doon. Mahigpit nilang niyakap ang isa't isa. Sumubsob pa si Cedric sa leeg niya at suminghot doon. Agad na naramdaman ni Antoinette ang pagkalma ng katawan nito. Wala naman, namiss lang kita agad. Antoinette, wifey. Lumamlam ang mata nito nang tumingala sa kanya. Kilalang-kilala na kita. May iniisip ka at ayaw mo lang sabihin sa akin. Huminga ng malalim si Antoinette saka tinitigan ang lalaki. Cedric, kung sakaling may mangyari na hindi natin iaasahan, anong gagawin mo? Depende. Ano bang klaseng hindi inaasahan yan? Yung tipong malaking pagbabago sa buhay natin pareho. Ngumiti si Cedric at hinawakan ang kamay niya. Marahan itong hinagkan ang labi niya. Alam mo naman ang sagot yan. Hindi kita iiwan kahit ano ba yan. Napatingin si Antoinette sa kanya. Halatang mas lalong kinakabahan. Humugot ito ng malalim na hininga, lalo na nang maramdaman niya ang paghigpit ng yakap ni Cedric. Mahal, ano ba talaga? Nagsalubong na ang kilay nito. Hindi pa rin siya sumasagot. Sa halip, dinukot niya ang isang maliit na bagay mula sa bag niya at dahang-dahang inabot kay Cedric. Isang pregnancy test. 2 malinaw na linya. Nanlaki ang mata ni Cedric. Alam niya ang bagay na iyon dahil ginamit yun ng asawa ng kapatid niya. Napakatagal ng katahimikan ng namayani. Hindi kasi agad nakareact si Cedric dahil sa gulat. Naghalo-halo na rin ang nararamdaman niya. Positive, mahal. Naninginig ang boses na saad ni Antoinette. Parang nawalan ng hangin sa paligid si Cedric. Sunod-sunod ang paghugot nito ng hininga. Wife, ibig mo sabihin? Oo, mahal. Biglang tumayo si Cedric. Natatakot ako kung hindi na siya nakapagsalita nang bigla siyang yakapin ulit ng binata. Pinupog siya ng halik sa labi. Mahigpit ang yakap nito. Parang ayaw siyang pakawalan. Hindi ka ba masaya? Nakangusong saad ni Cedric. Masaya. Pero natatakot ako. Wala kang dapat ikatakot. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi ni Antoinette.
Magiging pamilya na tayo, mahal. Mariing sabi ni Cedric saka malambing siyang tiningnan. Napaiyak si Antoinette. Sigurado ka ba? Hindi ba to masyadong mabilis para sa'yo? 6 na taon kitang minahal ng tahimik, wife. Hindi ito mabilis para sa akin. Napatawa siya sa gitna ng pag-iyak niya. Grabe ka talaga. Mas grabe ka. Ibiglain mo ako ng ganito tapos ikaw pa yung mag-aalala. Pinunasan niya ang luha ni Antoinette. Simula ngayon, mas doble ng pag-aalaga ko. Dalawa na kasi kami. Malapad na ngumiti si Cedric at hinagkan ang noo niya. Exactly. Hinila nito si Antoinette palapit dito matapos itong maupo. Kaya napakandong siya dito. Nakangiting niyakap naman niya ito. Tahimik at payapa. Parang biglang naging totoo ang lahat ng pangarap na dati iniisip lang nila. Ilang araw ang lumipas at nagpa siya si Cedric na harapin ang pamilya ni Antoinette. Kinakabahan si Antoinette habang nakaupo sa sala ng maliit nilang bahay. Naroon ang nanay niya, ang tatay at ang kapatid. Tahimik si Cedric, seryoso ang mukha. Sabihin niyo nga ang sadya ninyo, Antoinette. Bakit andito itong boss mo? Striktong kunwaring tanong ng tatay ni Antoinette. Tumayo si Cedric at huminga ng malalim. Hinawakan nito ang kamay niya. Sir, gusto ko pong hingin ng pahintulot ninyo. Napakasalan si Antoinette ng maseryoso at panindigan na responsibilidad ko sa kanya at sa tinadala niyang bata. Nanlaki ang mata ng nanay ni Antoinette. Buntis ka, anak? Mukhang ginulat talaga niya ito. Opo, Nay. Yumuko siya pero naramdaman niya ang pagpisil ni Cedric sa kamay niya. Tahimik ang buong sala. Sigurado ka ba sa desisyon mo, Sir Cedric? Cedric na lang po, sir. At opo, hindi ko po ito ginagawa dahil sa obligasyon lang. Mahal ko po ang anak ninyo. Napahawak ang nanay ni Antoinette sa dibdib. Kung ganon, sana panindigan mo talaga. Pangako po. Lumaki ang ngiti ni Cedric nang balikan si Antoinette. Sa kadahan-dahan na pinalagay ito sa bisig nito. Hindi ko po sasayangin ang tiwala ninyo. Pagbalik nila sa opisina matapos ang lahat, mas maingit pa rin sila sa kilos. Pero dahil ang daming chismosa doon, ay hindi talaga mapigilan na sumilip at makichismis doon. Sa pantry, habang wala ang tao, ay naroon na naman ang mag-asawa. Cedric, baka may makakita sa atin. Sandali lang naman. Boss ka pa rin dito, oh. Sa labas ng pinto na yun. Pero dito, boyfriend mo ko. Ang kulit mo talaga. Inis na hampas niya rito. Mahal kita eh. Pinisil niya ang kamay ni Antoinette sa ilalim ng mesa. Hindi ka ba natatakot na malaman ng lahat? Handa akong panindigan, kahit kanino. Ngumiti si Antoinette. Dati, hindi ko akalaing darating ako sa ganito. Sa anong ganito? Tanong ni Cedric na hinahalikan ng balikat niya. Na magiging ganito kasaya. Hinawakan ni Cedric ang tiyan niya ng marahan. At masasaya pa. Kinagabihan naman ay pinaramdam nila sa isa't isa ang pagmamahal nila. Nang pareho nilang naabot ang kaluwalhatian, ay pareho nilang niyakap ang isa't isa. Wala nang kailangang sabihin. Alam na nilang pareho na nagbago na ang direksyon ng buhay nila. Hindi na sila boss at sekretarya lang. Hindi na rin simpleng magkasintahan. Isa na silang pamilyang binubuo. Hindi dahil sa kasunduan, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa piniling pagmamahalan. Lumipas ang mga taon nang hindi nila namamalayan. Mula sa tahimik na opisina, sa mga lihim ng ngiti, sa mga desisyong kinatakutan noon, ngayon ay isa na lang itong alaala. 4 na taong gulang na ang anak ni na Cedric at Antoinette. Isang hapon ng linggo, nasa maliit nilang hardin ng pamilya. Nakalatag ang picnic blanket sa damuhan. May baon na putas, tinapay at kung ano-ano pa. Tumatakbo ang bata, hawak ang maliit na bola nito. Daddy, saluko! Sigaw nito. Sandali lang anak, teka. Ay! Natawa si Antoinette nang sumabit ang paa ni Cedric at muntik nang matumba. CEO ka ng kumpanya pero sa anak mo talo ka. Saan niya nakinalingon nito sa kanya? Excuse me. Strategic retreat yun. Daddy, di ko marunong! Nakangusong sabi naman ng anak nilang si Andric. Ouch anak ah. Ang sakit mo naman magsalita. Sige na nga. Tabihan ko na lang ang mami mo. Maglabing-labing kami dito. Saad nito. Umupo si Cedric sa tabi ni Antoinette at hinila ito palapit sa kanya. Naalala mo ba dati? Ikaw yung laging pagod, tahimik at laging may hawak na folder.
Bulong ni Cedric habang nakatingin sa anak na ngayon ay naglalaro. Naalala ko, at ikaw yung boss na nakakulot ang noo lagi at walang emosyon. Wife, may emosyon ako. Hindi lang obvious. Pero ngayon, iba na. Nakangiting saan niya. Iba na kasing dahilan ngayon para magsikap. Hinawakan niya ang kamay ni Antoinette, saka tumingin ulit sa anak nilang abala sa paglalaro. Dati, takot ako magmahal. Takot akong pumili. Pero ikaw, Ako rin, takot akong umasa. pero pareho nating pinili ang isa't isa. Saan ni Cedric? Oo, kahit mahirap, kahit maraming nagduda. Tahimik silang nagmasid sa anak nila. Mommy, Daddy, play po! Sige, sandali lang. Sigaw ni Antoinette. Salamat. Biglang sabi ni Cedric. Para saan? Sa pananatili, sa paniniwala, sa pamilya. Salamat din. Sa pagpili sa akin, hindi bilang sekretarya, kundi bilang babae. Ngumiti si Cedric at marahang hinalikan ang noo ni Antoinette. Araw-araw kitang pipiliin dahil mahal na mahal kita. At araw-araw din kitang mamahalin. Magkahawak kamay silang tumayo at nilapitan ang anak nila. Sa isang simpleng hardin, sa gitna ng tahimik na hapon. Naroon ang buhay na minsan lang nilang pinangarap. Ngayon ay buo na. Hindi perpekto, pero totoo at pinili. Minsan, akala natin ang tagumpay ay nasa trabaho lang, pera o posisyon. Tulad ni Antoinette, pwedeng maging masipag, responsable at tahimik na lumalaban araw-araw. Pero kung mawawala ang sarili mong kaligayahan, may kulang pa rin. Hindi mali ang mangarap ng pamilya, pagmamahal at sariling buhay. Ipinakita rin ng story na ang totoong pagmamahal ay hindi minamadali at hindi binibili. Si Cedric ay hindi gumamit ng kapangyarihan para makuha si Antoinette, kundi pinili niyang maghintay, rumispeto at manindigan kapag handa na. Love is not just about the feelings. It's about the responsibility, timing and choice. Kaya kapag may taong handang pumili sa iyo araw-araw, hindi dahil kailangan ka niya, kundi dahil mahal ka niya, iyon ang pagmamahal na dapat mong piliin pabalik. Hindi perpekto ang simula, pero kapag malinaw ang intensyon at totoo ang puso, pwedeng maging maganda ang bukas. Wakas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsuporta. Ako po muli si Miss Lan. Dito lang yan sa Dear Inday. Hanggang sa muli. Hanggang sa muli. Hanggang sa muli. Hanggang sa muli. Hanggang sa muli.